So ngayon po, base po sa ating ebanghelyo, may tanong po ako sa inyo. Ano po ba ang purpose ng isang ilaw? Magliwanag. Magliwanag? Magmimig. Magminging? Ano pa po? Paggabay. Ayan. So, base po sa ating ebanghelyo, ang ano po is hindi itinatago ang ilaw. Sinisindihan po ba natin ang ilaw para itago? No. Siyempre, hindi. So, kapag tinago po natin ang isang ilaw, ano pa ang purpose mo? Wala. So, mawawalan po siya ng purpose, hindi po ba? So, ngayon po, may sarili po, actually lahat naman po ng nandirito, may sarili po tayong liwanag. Bawat isa po sa atin ay importante. At bawat isa po sa atin ay may sariling liwanag. Karamihan po dito, meron din po tayong mga kabutihang natatago. May talaga tayong ikinahiya o itinatago. Meron din po pananampalataya, pinilit, itahimik. Bakit nga po ba natin itinatago ang mga yun? Dahil takot po tayo sa judgment. Takot tayo sa rejection. Takot tayo sa failures. Takot tayo na pwede po kasi once nagkamali ka sa isang bagay, pwede nilang gamitin yun against you. Pwede po yun maging, kumbaga, ayun yung magiging rason kung bakit ka nila ibabash. Ayan. Marami po sa atin, takot po talagang magdumi. Takot po tayo dahil po sa mga yan, dahil po sa mga judgment sa paligid. Be the light of the world. Binigyan po tayo ng liwanag, hindi po para itago, kundi para ibahagi. Posible po na yung liwanag mo, kailangan ng iba. Posible po yung liwanag mo ay sagot sa madilim ng ng iba. Diba? So, talagang each of everyone po sa atin, meron po tayong sariling liwanag. At yung liwanag na yan ay napaka-importante sa bawat isa. May mga ilaw na dumaan sa ating buhay, mga taong ginamit ng Diyos para tayo yung magpatuloy. At meron din po umaasa sa mga liwanag natin. Andiyan po yung mga magulang, mga kaibigan, mga kaklase, at mga taong nasa palibot po natin. Ang liwanag po ay naipapasa. Kasi ang liwanag, nagkaano po yan ang liwanag po dyan, pwedeng pag-asa. Yung pag-asa po na ipapasa yan. So, pwede po yung kaibigan natin ngayon is hopeless. Pwede po ikaw yung mag-isagot doon. Pwede community, itong community po na to, pwede yung magbigay ng hope, pwede maging parte ng buhay mo, at pwede siyang siya ang magiging rason kung bakit ka magliliwanag. Ikaw ang naging ilaw ko. Salamat sa liwanag mo. Ito po mga kapatid, ganda ng gas. Kasi kung siya natutuwa ako. Ito po mga nakakaan, pag nag-browse po ako ng Facebook sa reel, madalas ko po napapanood si Kaka David. Kilala niyo si Kaka David. No? Meron po siyang mga personal na vlog. Ito po yung pinupuntahan niya yung iba't ibang lighthouse. Napanood niyo po yun. No? Pumupunta siya iba't ibang lighthouse. No? Tapos, mga luma na, 100 years na iba, no? Pinupuntahan niya yun, iba, yung hagdana, wala na. No? Nanako yung baterya. No? Kasi po, napaka-ganda. No? Napaka-importante yung lighthouse. No? Kasi ito yung gumagabay sa mga naglalayag. Kaya mga barko. Sinusukat mo yan, yung mga siman. Pag kinuha po yan sa telescope, susukatin nila yan. Mula sa barkong ito, hanggang doon yung lighthouse, susukatin nila yan. Malalaman na nila kung nasa ang direksyon sila, kung ilang oras sila darating sa puerto. No, nalalaman na lang. At the same time, lalo na, napaka-importante po yan pag bumabagyo. No, pag may umus sa dagat. No, kaya yan, ang nagsisindihan niya ng light ni Bella, magdalight yan. Masisindihan niya kasi importante sa gabi na makita yung lighthouse. No, kaya yung nagsisilbing gabay, para malaman kung saan ka pupunta. No? Ganun.
Ngayon, naka-GPS na yung mga lighthouse. Wala na kung lighthouse ngayon, bihira na. No, kasi may mga GPS na yung mga ano. Pero, napakalaga ng lighthouse. Ganun din sa ating pananampalataya. Napakahalaga ng ilaw na halimbawa ng ating Panginoon. Hindi yan itinabago. Pinakikita talaga. Alam niyo, pag nasa barko ka, o kahit nasa aeroplano ka, na nakasakay na ng barko o nakasakay na ng aeroplano, pag tumingin ka sa baba, ang ganda. Lalo na paggabi. Diba? Kita mo yung mga ilaw. Pag nasa barko ka, makikita mo pag papunta ka na ng Maynila. Makikita mo nasa Manila Bay ka. Bilibang ilaw na yan. Kakatuwa. Ang sarap sa pakiramdam. Amen? Ang sarap sa pakiramdam. Pag pumunta ka lang ng Rizal, diba? Nakikita mo na kagad yung Kalakang Maynila. Maganda. At pag nag-brown out, diba? Pero, pagka biglang nagkailaw, yung mga bata ng araw, ilaw na, lalabas pa yan, tatakbuhan sa labas. No? Ganun kasimple. No? Ganun kahalaga yung ilaw. No, sana, sa atin, lalo na karamihan sa atin dito, naglilingkod, huwag natin ipagkakait dyan. Amen? Huwag natin ipagkakait dyan. Pinakikita talaga yan. At the same time, dapat tamang salita ang sasabihin. No, tamang salita. Kasi sa bawat nakakausap natin, may iba-iba silang pakiramdam. May iba silang damdamin. Amen? At naniniwala ako, matutuwa sila sa ilaw na dala ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.